Handa na po ba tayo? Makinig sa salita natin, Panginoon. Giniginaw po ba kayo? Yes. Patayin na natin aircon. Bagamat malamig ngayon, mahirap pa rin pag walang aircon. No? Kasi malakit. Nagpapaano kasi yung wind. No? So sa gabi nito po ay yan. Huwag niyo po akong tutulugan. Pipilitin kong matapos tayo ng maaga. Akala mo naman mahaba magturo, no? Yan. Sige po. Sa gabi ito, ang ating pong pagbubulayan at pag-aaralan po ay makikita po sa Luke chapter 11 verse 14 to 32. Pero di ko muna babasahin yung Bible verse kasi isa-isa hindi naman natin babasahin mamaya, no? Bawat punto. At ang aking pong ating pag-aralan dito ay binigyan kong title na There's No Middle Ground. Pag sinabi niyo purgatorio, there is no middle ground. Ano po papasok sa isip niyo? Sa tingin niyo? Sa impapawid? There's no middle ground? Wala. Wala ka dapat sa gitna. No? Dapat meron kang kinabibilangan. Ikaw ba sa left or sa right? Ikaw ba sa liwanag o sa kadiliman? Medyo, yung effects. Pababaan po. Yan. Sige po, tayo po ay dumako na sa ating pag-aaralan sa gabi ito. Pero bago lahat, samahan niyo muna po ako manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa gabi ito. We pray Lord na patuloy mong samahan ng iyong lingkod sa mga pag-aaralan namin Panginoon yung salita. We pray Lord na buksan mo ang aming puso't isipan Panginoon. Aman Lord, yung natatay mong mensahe ay patuloy mong ipahayag Panginoon sa pamamagitan, Lord, ng iyong lingkod sa gabi ito, Panginoon. At patuloy ka may taas, mapurihan, Panginoon, sa mga pag-aaralan namin ito. Ito ang aming samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, hinati ko to sa 5 part, no? So, yung ating unang pag-aaralan po ay makikita po sa Luke chapter 11, verse 14 to 16. Akin na lang po babasahin, tapos sundan nyo na lang ako, kung may mga Bible man kayo. Sabi sa verse 14, Jesus was driving out a demon that was mute. When the demon left, the man who had been mute spoke and the crowd was amazed. But some of them said, by Beelzebul, the prince of demons, he is driving out demons. Others tested him by asking for a sign from heaven. So ano ba yung sitwasyon nito ng time? No? Makikita natin na during the public ministry ni Jesus, through Judea and Galilee, siya po ay alam natin in the previous, nagpakita ng mga miracle. And ngayon po ay meron siya na-encounter na isang possessed ng demon spirit. Itong taong to ay, dahil possession ng demon spirit, hindi siya makapagsalita. No? Anong ginawa po ni Jesus that time? Pinalayas niya yung demon. No? At nung napalayas niya yung demon sa taong ito, yung taong ito ay nakapagsalita. During that time, maraming mga nakita sa miracle na ginawa ng ating Diyos. Pero nakita naman natin kung paano nag-response yung mga tao sa ginawa niyang miracle. Yan. Sabi po dito, sa number 1, sabi dito, Jesus has absolute authority over demons. Pagpapakita ito na nung ginawang pagpapalayas ni Jesus that time sa napopossess na tao na yun, nakikita natin yung absolute authority ng Lord. Saan po? Over demons. Naalala ko dati, may pinag-aralan tayo, kung nakaraan. Merong mga disciple na palayas ng
ganito ang demon possessed. Pero hindi nila mapalayas-layas that time di ba? Nagtanong pa sila si Jesus, at hindi nila mapalayas-layas. Pero nakita naman natin dito, nung si Jesus ang nagpalayas. Di ba? At the moment na pinalayas ni Jesus, yung demon, di ba? Ay lumayas to sa tao na napoposes. Pagpapakita to na ang ating Diyos, si Jesus that time, is absolute, has absolute. Pag sinabing absolute, ano po ba? Total, complete, no? Not lacking, limitation. Hindi nagkakaroon anumang limitation sa kanyang kapangyarihan. So, pagpapakita nito na, sabi nga dito, simpleng command lang ng ating Panginoon at yung demon ay nag-obey sa kanyang authority. No? Sabi doon na Jesus is Lord over spiritual world. Satan and the demons are powerful but they are never equal to God. Nakita natin na kung mayroon mang kapangyarihan ang mga demons, mas makapangyarihan ng ating Diyos. Tayo. So sabi nga, di ba, in Colossians chapter 2:15, Christ disarmed the power and authorities and triumph over them by the cross. Kaya nga, napagtagumpayan ng ating Diyos sa pamamagitan ng ano po, nakamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang kapangyarihan ng ano po. At ang pangalawa po, sabi dito, the miracle revealed Jesus' identity. Actually, no, madalas naman, every time na si Jesus ay nagpapakita ng miracles, hindi naman nagpapakita siya to impress di ba? Actually, bago itong miracle na to ay yan. So, makikita natin in pangalawa po na point sa ating pinag-aaralan na verses. Sabi doon, the miracle revealed Jesus' identity. The mute man immediately spoke after the demon was cast out. This miracle was evidence that Jesus is the promised Messiah and that God's kingdom had come. Sabi doon, miracles were not performed merely to amaze people. They pointed to who Jesus truly is. So, kaya nakita nyo ba yung may time na yung unang miracle, ano bang unang miracle ni Jesus? Water turns into wine, di ba? Pero ayaw niya pang i-reveal that time kasi hindi pa yun yung panahon. No? So, nire-reveal ng Lord through His miracle kung sino talaga ang ating Diyos that time sa mga Jews. Na siya ang talagang itinakdang Messiah, siya yung itinakdang magliligtas sa sanlibutan. At sabi po doon, the crowd respond in three different ways. So, nakita naman natin kung paano nag-respond yung time, yung mga nakakita doon sa miracle na ginawa ng ating Panginoon. At yung tatlong bagay na yon ay nakita natin. Unang-una, some were amazed. So, every time naman, pag nakakakita sila ng miracle ni Jesus, na-amaze sila di ba? Sabi doon, they recognize something extraordinary had happened. So, nakita nila na kakaiba itong pangyaring ito. Previously pa, yung ating napag-usapan, yung kay Lazarus ba na binuhay, di ba? So, ito naman, nagkasot siya ng demon possess. No? Tapos, pangalawa, sabi doon, some accused Jesus. So, anong sinabi ng ibang tao na sa nakita na yun? Ang gamit daw ni Jesus that time sa pagpapalayas ay kapangyarihan ni Satan. Sabi doon, ni Beelzebul. Tama ba ang bigkas ko? Beelzebul? Sabi, sa kapangyarihan daw ni Beelzebul, kaya nakapaglayas ng At sabi doon, instead na sila ay maniwala, kiniklaim nila na ang gamit ni Jesus that time sa pagpapalayas ay kapangyarihan ni Satan. Pero sabi doon na totoo yun, no? Yung gawa ng Diyos ay nagka-harden ito yung yung unbelief at yung pride. Actually, kalimitan doon mga religious leader ang umaakusa kay Jesus that time. Diba? At pangatlo, sabi doon, some demanded another sign. Although they had just witnessed a miracle, they wanted more proof. So,
Hinihingihan pa si Jesus that time. Ano pa yung pwede niyang gawin to prove na siya talaga ay anak ng Diyos? Diba? That time. Bukod doon sa pagpapalayas. Parang sinasabi nila na magpakita pa sila ng great miracle. Parang gusto nila na, sige nga, paintuin mo yung araw at buwan sa mata nila that time. Pero nakita naman natin na actually itong mga bagay na ito yung mga response doon sa nakita ng miracle ng Lord. Pero dati that time, di ba, actually kung sa atin, in our as a Christian, ganun din minsan yung response natin di ba, sa miracle ng Lord. Minsan iniisip natin yung miracle ng Lord ay parang dapat yung matitindi. Dapat yung mga parang hindi ka panipaniwala na yung miracle ng Lord, yung paparanas ka sa atin. Pero di nyo ba napapansin yung mga maliliit na bagay na ginagawa ng Lord sa buhay natin ay miracle? Naalala ko one time, kasi hindi na ako nanonood ng TV Sa baba kasi yung TV namin, yung mother ko na, yung mother ni Pastora na nanonood. Napaupo lang ako sa sofa tinitingnan ko kung anong pinapanood. Kung ano-ano lang pinapanood sa YouTube. Naalala sa YouTube Pero kasi doon nagka-camping na isang family. Nakita ko, sabi ko nga, ano ba to? Parang Christian yung family na nagka-camping. May kasi siya nanonood yung mga camping-camping, yung mother-in-law ko. Kung ano yung mga camping na vlog sa ibang bansa, yung mga camping, yung camper van, yan, yung mga truck na nilalagyan naman yan. Yung mag-anak na ito, sabi, ay sa kakamadali nila, layo pa ng bahay nila, naiwan nila yung mga yung mga food nila. Actually, yung nadala lang nila, yung mga lulutuin. Nung magluluto na sila, ito na, problema kasi yung dala nilang tawag dito kalang, yung hose, butas pala. So hindi siya makagamit kayo ng yung may tangkit may kalang. Magluluto siya ng rice. Ang nangyari nito, meron sila yung parang yung pangsam, yung butane. Kaso hindi makapagluto yun. Dahil camping naman, sabi niyo, pwede naman magsayang sa labas magkaroon ng kahoy. Yun yung ginawa, bigla naman umulan. Sabi nila, ano ba yan? Timing. Sabi nila. Pero nakita ko doon, biglang nung time na naghahanap yung lalaki ng paraan, bigla siyang iniwan niya muna pansamantala yung anak at asawa. Pagbalik niya, praise God. Meron ng pagkain. Kasi yung kasama nila doon sa camping, pauwi na, pasikip na daw sa mga sasakyan nila, marami yata na luto, binigay na sa kanila. Di nila alam kung para sila sa survey, 3 days pa sila doon. Diba? Sabi na, galing talaga ng Lord. Paano mamilis ng Lord? Diba? Diba yung mga simpleng bagay na yun na miracle ng Lord na minsan iniisip natin na sa mga simpleng bagay na yun, nakita natin na may kilos ng Lord sa buhay natin. No? Naalala ko dati, nung nag-church ako, live kasi ni church namin nung sa Batangas ako. Siguro mga 5 kilometer pa. I think, di naman pala, mga 3 kilometer lang. Gusto ko mag-church Problema, wala akong masahe. By faith na lang, sabi ko, lalakad ako kahit mainit. Hindi ko akalain na, sabi ko, ang Lord talaga kumikilos Napadaan yung pastor namin, may pick up. May sakay ako. Tapos sabi, dito ka lang ba bro nakatira? Sige, every Sunday, dadaanin na kita. Nilibre na ako every Sunday. Pumunta sa church. Yung mga bagay na yun, na nakikita natin na ang Lord ay kumikilos sa mga miracle na yun sa buhay natin. I think na sa atin din, yung mga sabi-sabitay kwento na yung maliliit bagay na yun, na miracle ng Lord, minsan, hindi na lang natin, binabaliwala lang natin, parang sinabi natin, parang ordinary lang naman yun. Diba? Parang nagkataon lang naman yun. Pero kung iisipin mo, diba, ang Lord ay kumikilos, no? Ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng bawat isa.
At makikita natin doon na ganun din, no? That time, alam natin na ang daming ano po nung panahon ito na nakita doon sa miracle ng Lord, ito yung naging respond ng mga nakita sa miracle na yan. Sabi doon, as si Christian, dapat tayo ay magtiwala. Sabi doon, believe in Christ's authority. Jesus still has authority over sin, Satan, fear, and every spiritual battle. Sabi na sa Matthew 28 verse 18, all authority in heaven and on earth has been given to me. Kung lahat ng authority ay binigay ng Diyos kay Jesus, narapat lang na pagkatiwalaan natin ang buhay ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? At sabi doon, examine our response to Jesus. Sabi dito, ito rin yung madalas na nagiging respond natin, no? Itong way na to. Some admire Him but never follow Him. Maraming makilala ang ating Panginoong Yesus, pero hindi naman sila sumusunod sa ating Diyos. Kilala lang ang ating Panginoon. Some reject or oppose Him. Maraming, baka meron pa mga tao ngayon na talagang hindi naniniwala at ina-oppose yung mga gawa ng Diyos sa buhay nila. Sabi doon, some continually ask for more proof for believing. Tanong ba tayo? Minsan, pagka may binigay na sign na Lord Lord, isa pa ang sign. Talaga ba? Tutuloy ako. Para sinabi mo, Lord, prayer meeting ngayon. Kaso maulan Bigyan mo ako sign, Lord, para atin ang prayer meeting. Pag tumila, ambon na lang. Isa pa nga, Lord, yung talagang tilang-tila na. Makapunta sa prayer meeting. Minsan, humingi tayo ng sign sa Lord. Pero pag binigyan tayo ng sign ng Lord, minsan pag hindi katanggap-tanggap sa ating pananaw, humingi pa tayo ulit ng isa pang sign sa Lord. Para bang hindi ang Lord na umusap sa bagay sa buhay natin. Pero napakalaga na sensitive tayo sa pagkilos ng Lord sa buhay natin. Amen po ba? Tapos na yung number 1. Number 2 na tayo. Yan. A kingdom divided cannot stand. In Luke chapter 11 verse 17 to 23, Jesus knew their thoughts and said to them, any kingdom divided against itself will be ruined, and a house divided against itself will fall. If Satan is divided against himself, how can his kingdom stand? I say this because you claim that I drive out demons by Beelzebul. Now if I drive out demons by Beelzebul, by whom do you followers drive them out? So then they will be your judge. But if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man fully armed guards his own house, his possessions are safe. But when someone stronger attacks the overpowers him, he takes away the armor in which the man trusted and divides up his plunder. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me is scattered. Sabi doon, ito naman yung naging argument ng Lord. Sinagot niya sa mga tao that time. Nakita niya na sabi nga dito, ito ang response to Jesus. Napaka-simple, pero powerful logic, no? Sabi doon, Satan does not fight against himself. Totoo nga naman. Bakit kung kapangyarihan ni Satan yun, kakalabanin niya ba yung kapwa niya, di ba? So, hindi pwede, di ba, na mismo, hindi magtatagumpay. Kung mismo sila ay maglalaban-laban, di ba? So, if Satan were casting out his own demons, his kingdom will be working against itself and would eventually collapse. A divided kingdom cannot survive. Jesus showed that their accusation was unreasonable because Satan's goal is strengthen his kingdom, not destroy it. Ano ba ang that time ang goal ni Satan? To strengthen his kingdom. Pero hindi para wasakin ito. At kung sila pare-pareho maglalaban,
mawawasak yung itinatayo nilang kingdom. Just like sa atin, na si Christian. Pag tayo ay divided at walang unity, pwede tayong bumagsak. Tama po ba? At yun ang hindi gagawin ni Satan. Pangalawang ni Jesus? Jesus cast out demons by the power of God. Sabi dito, Jesus explained that His authority comes from God, proving that the kingdom of God had come among them. Every miracle and every demon cast out was evidence that God reigns, was breaking into the world and overcoming the power of darkness. So nakita naman natin, sinabi ng Lord, sa ang kapangyarihan, ni demons, yung kanyang pagpapalayas ay nanggaling sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po. At sabi doon, sa 1920 yun, sa number 3, Jesus is stronger than Satan. Jesus compares Satan to a strong man guarding his house. However, when someone stronger comes, he overpowers him, takes away his armor, and defeats him. Jesus is the stronger one who came and destroyed the work of the devil and set people free. So parang inalintulad niya sa isang bahay na guarded ng isang may tinatawag siyang strong man and stronger man. He's referring to Jesus Christ. No, sino po yung stronger? The stronger man. Walang iba kundi ating Panginoon. Sabi niya, pag ang isang bahay na ginaguard ng isang strong man, tapos may pumasok na mas stronger sa taong ito, syempre mapapasa kanya yung pagmamay-ari ng bahay na yun. Referring yun saan po? Sa ating puso't buhay natin. Nung time po tayo ay wala pa sa ating Panginoon, sino ba yung naghahari sa atin? Si Satan, kasalanan, di ba? Yun yung hindi natin mawaksihan. Nung tayo tinanggap natin si Jesus Christ, stronger man, di ba? Napalayas yung yung tanikala, yung naghahari sa atin. At pinalitan ng yung bagong naghahari. Kundi, sino po? Kundi yung ating Panginoong Jesus. At sabi doon, in verse 23, there's no neutral ground. Jesus concluded with a clear challenge. Whoever is not with me, against me, and whoever does not gather with me is scattered. Actually, tinatanong ko rin dati. Sabi ko, bakit pa may mga bakit pa parang may mga nagpa-prosper na mga kulto? Di ba? Bakit may mga parang nagpapatuloy pa rin ng mga hindi naman sa Panginoon? Pero actually, tanong ko yung dati, pero yung aming youth pastor that time, yung nagdi-disciple sa akin, tinanong niya sa akin yung verse na ito whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me will be scattered. And tandaan natin, kung ito ay hindi sa Diyos, yung gawain na ito, ay hindi ito mare-retain. Pero kung ito ay hindi sa Diyos, pwede ito mag-scatter. Di ba? Nalala ko dati, yung merong di ba? Nasaan na ba ngayon? Hindi ko alam kung functioning pa yung Kingdom of God si Kibolod. Di ba? Dati, parang feeling dati, nangamayat pa. Yung kingdom niya, yung tinayo niyang church. Pero nakita natin nasa na ngayon, hindi ko alam kung faction pa ba yung church nila. Di ba nakakulong ngayon si Kibolod, di ba? So, totoo yun, kapag ang isang church or isang gawain ng Lord ay hindi sa Kanya, pwede itong hindi magtagumpay at pwede itong magwatak-watak, mag-scatter. Amen po. Kaya nakita naman natin na itong ating church ay nananatiling nagiging diba? Babay lalo in unity. No. Kaya alam natin na ito ay following Jesus is not a neutral decision. Every person is either standing with Christ or standing apart from Him.
Sabi doon, no, as a Christian sa atin, as a application, sabi doon, stay united in Christ. Sabi dito, division weakens family, churches, ministry, Satan often works through conflict, pride, unforgiveness, disunity to hinder God's work. Kaya nga ito yung ginagawa ni Satan para pahinain yung kanyang church. Ano pong unang inano niya po? Yung division. Kaya nga, di ba? Unity withstand. Ano? Divided. Ha? United we stand, divided we fall. Di ba? Siningit pa yun diba? So, napakahalaga ng unity sa isang church. Di ba? Kaya nga ito yung unang taktika ni Satan para mabuwag ang isang churches. Ang ano po, ang division, yung conflict, yung pride, unforgiveness. Sabi doon, pursue unity through humility, forgiveness, and love. Sabi doon, resolve conflict biblical instead of allowing bitterness to grow. Sabi dito, in Ephesians chapter 4, verse 3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. At sa pangalawa po, sabi dito, trust Christ's authority. Many believers face spiritual battles, but Jesus has already demonstrated that He is greater than Satan. We do not fight for victory, we fight for victory Christ has already won. Tandaan natin na kung meron man tayo katagumpayan ngayon, dahil alam natin na ang Diyos ay siyang unang magtagumpay para sa atin. Ayan po. Kaya napagtatagumpayan natin yung kasalanan sa buhay natin, dahil ang Diyos ay ano po, ay ang pinagdilingkuran natin Diyos ay Diyos na matagumpay. Amen po. Depend on Christ through prayer and His Word. Do not live in fear knowing Jesus has authority over every power of darkness. Alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan at gumagawa ng mga dakilang bagay sa buhay natin. Sabi nga in 1 John 4:4, the one who is in you is greater than the one who is in the world. Yung meron sa atin is greater than sa Espiritu na nandito sa mundo ito. Walang iba kundi yung Spirit ng Lord na sumasa atin. Amen po. At sabi sa 3, choose your side. Kaya nga yung title natin kanina, there's no middle ground. Sabi dito, many people try to remain spiritual neutral by avoiding commitment to Christ. Jesus teaches that neutrality is impossible. As a Christian, hindi pwedeng neutral lang tayo. Hindi pwedeng lagi may desisyon sa buhay natin. Tayo ba ay mananampalataya or tayo ay magdadoubt sa Panginoon? Tayo ba ay susunod o tayo po ay magdi-disobey? Tayo ba ay magbabasa ng salita niya o tayo ba ay hindi? Tayo ba magpapray? Tayo ba ay hindi? Hindi pwedeng nasa gitna lang tayo. Ano sabi ng Panginoon in Revelation? Hindi ka mainit, hindi ka malamig, maligamgam, isusuka ka. At sabi ng Panginoon sa Matthew naman, di ba, ang sabi niya doon, you cannot serve two master. Either na mamahalin mo isa, itatakbil mo yung isa. So sa paglilingkod ng Lord, hindi pwedeng lang, nasa middle tayo. Tayo pa rin ay pipili kung saan side tayo. Di ba? Tayo ba susunod sa Panginoon o tayo hindi? Amen po. Kaya napakalaga po na siyempre, we decide to follow Jesus. We decide to trust Him sa ating Panginoon, sa ating mga buhay. Amen po. At yan, sa number 3 na tayo. So may pa to, alam ko nang medyo na yung mata ninyo, sarap mo matulog no? Yan. The return of an evil spirit. Sabi sa Luke chapter 11, 24 verse 26, when an impure spirit comes out of a person, it goes through 8 places seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, I find
The house swept clean and put it in order. Then it goes and takes 7 other spirit more weak than itself. And they go in the live there, and the final condition of the person is worse than the first. Kaya, nung time na tayo po ay pinagkaharian pa tayo ng kasalanan napakalaga na hindi lang binabakante natin yung heart natin. Dapat meron tayong pinapapuno sa puso natin. Walang iba kundi yung ating Panginoon. Kasi sabi nga, di ba, nung time, kaya nabanggit ni Jesus that time ito sa kanila eh. Kasi pwedeng ganito mangyari. Doon sa pinalayas niya yung demon possess, pwede daw bumalik at magsama ng 7 na demon. At ang kanyang buhay magiging mas malala pa. Marami akong nakitang ganun eh. Na nung una, talaga naglilingkod sa Lord eh. Tapos biglang nag-backslide. Makita ko yung buhay niya, naging worse pa sa una niyang buhay. So, ibig sabihin, napaka-importante na dapat fini-feel din natin yung ating buhay. Noong time na ating pinalayas na yung kapangyarihan ni Satanas sa buhay natin at pinalit natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon, dapat fini-feel din natin. Hindi natin iiwan na nakatiwangwang. Kasi pag nakita pala ng demon to na nakatiwangwang yung buhay natin, pwede tayo ulit mahatak ulit. At mas maging worsen pa yung buhay natin kaysa dati. Amen po. At sabi dito, sa ating, an empty heart is vulnerable. Jesus described the unclean spirit leaving a person and wandering through dry place looking for rest, unable to find a place. It decided to return. Sabi dito, a life that is merely clean up outward but not filled with Christ remains spiritual vulnerable. Ibig sabihin, hindi pwedeng outwardly nagkaroon ng pagbabago. Sabi doon, outward change is not enough. Na bago natin yung habit natin, na-remove natin yung mga maling morals, sins, na-improve natin yung behavior. But without Christ living with us, tanda natin na tayo pa rin ay nagre-remain spiritual empty. Kaya sabi nga doon na kailangan pagharian natin yung buhay natin na salita ng ating Panginoon. Sabi dito, religion without a relationship with Christ cannot transform the heart. So ibig sabihin, dapat hindi lang outwardly. Kaya naman natin yun, minsan may mga times, di ba? Kaya naman ng tao magbago, yung kanyang behavior, di ba? Kung sa pamagitan lang ng kanyang sarili lakas, kaya niya magbago yung niya. Pero pag pwede itong bumalik pa rin sa dati. Kapag wala yung Kristo talaga sa buhay, sa puso niya, pwede bumalik pa rin yan eh. Pwede naman yung kaya nga sabi, may mga New Year's resolution tayo eh. Ganito. Pero pag wala pa rin yung tulong ng Lord, di ba? Pwede pa rin bumalik yun eh. Di ba? Dami na natin pangako eh. Pero without the help and strength na nanggagaling sa Lord, di naman natin kaya yan eh. Nabaguhin talaga totally yung buhay natin. Pwede bumalik yung mga bagay na yun. At sabi doon, rejecting Christ leads to greater bondage. Sabi doon, don't settle for external change. Many people focus on changing their behavior, stopping bad habits, attending church, speaking more kindly, living a moral life. This is our good, but they cannot save a person. Kaya nga natutunan natin yun, no? Hindi naman tayo naligtas sa mamagitan ng ating mabubuting gawa eh. Ang kaligtasan natin ay nagkaroon tayo kasi ng personal na relationship sa ating Panginoon. Kinilala natin at nanampalataya tayo sa ating Panginoon. At doon nagbago yung ating puso, nag-transform at patuloy na tinatransform ng Lord yung buhay natin. Amen po.
Kaya nga in 2 Corinthians 5:17, no? If anyone in Christ, he is new creation. The old has gone, the new has come. Yung pagbabago natin, Panginoon. At fill your life with Christ. Paano ba natin ma-feel yung buhay natin with Christ? Kaya minsan may mga times, no? Aminado din ako eh. Pagtiyak, totoo naman yan, di ba? Kapag di ka nakakapanalangin, hindi ka nakakapagbulay na salita, maano ka sa temptation eh. Madali ka magalit, di ba? Pati makanak ka lang doon sa sakyan, talagang galit na galit eh. Gusto mo nang habulin eh. Di ba? Ay, ano naman tayo doon, di ba? Tawag dito. Aminado naman tayo doon. Pag minsan, di ba? Hindi nyo napapansin? Pag kulang tayo sa panalangin, salita ng Lord, di ba? Madali tayong maapektuhan sa mga bagay-bagay. Yung temper natin, hindi tayo mapagpasensya. Diba? Pero kapag feel tayo ng Lord, no, yung worship, yung prayer, yung word of God, naging tayo, mapagtimpi. Naalala ko pagka nung buti na lang, Christian ako. Hahabulin pa yan, no? Continue growing spiritually. The Christian life is not one-time decision, but lifelong walk with Christ. Hindi lang isang beses na, nag-decision tayo na tanggapin natin ating Panginoon. Pero ito ay lifelong na paglakad sa nais ng Panginoon sa buhay natin. Sabi doon, a believer who neglect prayer, scripture, and fellowship becomes spiritual weak and more susceptible to temptation. Tayo po ay prone sa temptation. Amen po ba? Kapag tayo ay kulang sa mga bagay na ito. Kaya napahalaga na pinifeel natin always yung ating puso. No? Yung mga bagay na spiritual. Amen po. So, nasa 4 na tayo. Isa na lang. Praise God. Napahaba po ba? Ilang minuto na ba? Sabi po sa Luke chapter 11, 37, verse 28, as Jesus was saying this thing, a woman in the crowd called out, "Blessed is the mother who gave you birth and nursed you." He replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." May nung time na gumawa siya ng miracle, may isang daw doon, woman, na sinabing mapalad ang iyong ina, no? Although hindi naman inano to ng Lord, dahil totoo naman mapalad si Mary, di ba? Kaya ang Blessed Mary. Biro mo sa pamamagitan ng kanyang womb, isinilang ng ang Savior. Pero hindi naman inano ng Lord yan. Pero binigyan niya pagkakataon to na sabihin na mas mapalad, no? Yung mga nakikinig na salita ng Diyos at ito'y kanyang sinusunod. Amen po. Tayo po ba lahat tayo sumusunod sa Panginoon? Nakikinig at sumusunod. Amen. Sabi dito, true blessing come through obedience. The woman focused on Jesus' earthly family, but Jesus shifted the focus to spiritual priorities. Being close to Jesus physically does not save anyone. What matters is responding to Him with faith and obedience. Napakalaga po ng faith and obedience. God values obedience heart more than religious status, family, background, or outward privilege. Sabi nga ng Panginoon in John chapter 14:15, "If you love me, keep my commands." Napagala po ng pagsunod. Hearing God's word is not enough. Sabi ng Panginoon, Jesus did not say, "Blessed are those who hear the word." He said, "Blessed are those who hear the word and God and obey it." Hindi sinabi ng Lord na mapalad yung nakakarinig ng kanyang salita. Pero sino daw mapalad? Yung nakikinig ng kanyang salita at sumusunod sa kanya. Amen po. At sabi doon, every believers can be blessed. The blessing Jesus spoke
about is available to everyone, not just spiritual leaders or those who special privilege. Anyone who hears God's word and obey it experience the joy, peace, and spiritual fruit that comes from walking with Him. Matatamasa natin yung ano po, yung kapayapaan, kagalakan, at yung mga spiritual fruits, no, na namumunga sa buhay natin, sa paglakad natin, sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen po. Kaya nga ano po application natin dyan, make the Bible your daily guide. Sabi doon, don't treat the Bible as a book to read only on Sunday. Tayo po ba tuwing Sunday lang magbabasa ng Bible? Di naman. Rather, kasi meron tayo ano eh. Meron tayo devotion. Recorded. So sabi, good devotion eh. Kaya di Sunday lang. Hindi. Pero aminin naman natin, minsan talaga ay yung Bible natin, sino dito yung may ano pa? May physical Bible? Parang libro. Meron? At sino dito umasa na lang sa cellphone? Sa tablet? Naalala ko yung akin eh, yung aking Bible. Kasi pareho kami ng Bible ni Pastor eh. Parang inaalikobukan na lang doon sa ilalim ng desk ko sa libro. Kasi sa cellphone ako na. Pero maganda pa rin pala maibalik yan, no? Mabalik ko nga ulit yan. Temptation kasi pag sa cellphone eh. Pag nagpapop yung notification ng YouTube at saka ng TikTok eh, minsan napipindot mo eh. Hindi mo namamalayan. Oo, di ba? Sunod na yung browse mo eh. Imbis na makapag-aral sa na-enganya na-entertain na doon. Yan. Read God's Word every day. Meditate on it. Ask God how to apply in your daily life. Kaya totoo yung Psalm chapter 119, verse 105. Your word is a lamp for my feet and a light unto my path. Kaya sabi daw, live out what you learn. So, immature Christian is not measured by how much scripture they know, but by how faithfully they obey it. Ulitin ko po, sabi doon, a mature Christian is not measured by how much scripture they know, but by how faithful they obey it. Parang may naalala ko nito, meron akong Bible studyhan dyan sa dati hindi pa maganda yung road dyan papuntang Maple eh. Yung binabible studyhan ako dyan. Lasing na lasing eh, putang ito. Tapos, sumama dyan sa Bible study namin, ang daming mga Bible verse na alam. Nakater ka na, pero lasing. Di ba? Sabi ko, buti pa siya, no? Sabi ka tuloy niya na ni Kuya Jerry. Botay ka. Mas maraming alam siya sa iyo. Diba? Ayan naman ang daming kaalaman kung sa ulo lahat ng mga Bible verses. Kung hindi naman isip pamuhay, wala din. No? Sabi nga doon, but by how faithfully they obey it. Anong application doon? Forgives as God forgives. Ginagawa ba natin yan? Yung pagpapatawad? Love other as Christ loves. Live with integrity at work, at home, and in the church. Mamuhay tayo na may integridad. Hindi lang every Sunday, every prayer meeting na nandito tayo. Yung integrity dapat nakikita in our home, in our workplace. Diba? Nakikita tayong Kristiyano. Baka mamaya, Christian lang tayo pag nasa church. Pag nasa labas na, camouflage. Nakahalo na. Let your action reflect your faith. So, dapat every action we make, nagpapakita nito ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Obedience in expressing of love. Obeying God is not about earning His love. It is the response of someone who already loves Him. Yung pagsunod natin sa Diyos, hindi tayo sumusunod dahil ang aim natin ay mahalin tayo ng ating Panginoon.
Dahil tayo sumusunod sa Panginoon, dahil tayo ay nakaranas ng pagmamahal niya sa buhay natin. Amen po. At sabi doon, no, patuloy tayo, ano po, yung i-allow natin yung na mag-shape ang Lord sa bawat decision, priorities, and lifestyle natin. Ayaw natin ang Lord ang siyang pumilas sa buhay natin. Amen po. At sa last po, yan, yay! 5 na po. Yan, sabi in Luke chapter 11, 29 verse 32. As the crowd increased, Jesus said that this is a weak generation. It has asked for a sign, but none will be given it except the sign of Jonah. For as Jonah was a sign to the Ninevites, so also will the Son of Man be to this generation. The Queen of the South will rise at the judgment with the people of this generation and condemn them. For she came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom, and now something greater than Solomon is here. The men of the Nineveh will stand up to the judgment with the generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and now something greater than Jonah is here. Nung time na nagbibigay sila ng another sign, ano sinabi ni Jesus? Walang sign na ibibigay sa inyo unless except ano po, sa sign ni Jonah. Ano ba yung time ng Nineveh? That time. Ano ba yung time ni Jonah? Nakita natin na pinadala si Jonah para balaan yung taga-Ninevites, mga taga-Nineveh, yung sa kasalanan nila. Kaya nga si Jonah, that time, hindi sumunod sa Lord kaya napaluod siya sa isda. No? At sabi dito sa ating unbelief is not solved by more miracles. No? Faith begins with humble-hearted response to God's revelation, not with endless demand for proof. Sabi nga ng Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. The sign of Jonah points to Christ's resurrection. Just as Jonah became a sign to the people of Nineveh after his miraculous deliverance, Jesus would become the ultimate sign through his death, burial, and resurrection. His resurrection will be the greatest evidence, and he is the promised Messiah and Son of God. So ito yung pagpapakita ng time ni Jonah, no, sa Nineveh. Yun din yung time na ang Lord, ito yung sign na ang Lord siya through his death and burial and resurrection, tayo po ay magkakaroon ng ng promise na eternal, no, sa pamamagitan ng Messiah na ating Panginoon Jesus. The resurrection of Jesus is the greatest proof of his identity and foundation of Christian faith. Kaya sabi niya, nung time, nakita naman natin, tumalima ba yung mga taga-Nineveh? Nakita natin. Yung mga taga-Nineveh, that time, hindi naman mga Jews to. Pero tumalima sila sa pinadala ng ating Diyos sa pamamagitan ni Jonah. What's more, mas greater pa, sabi ni Jesus that time. Yung pinadala ng Lord, walang iba kundi ating Panginoon Jesus during their time. And until now, na ating nararanasan, no? Ang kaligtasan sa pamamagitan natin, Panginoon. Greater light brings greater responsibility. Jesus compares generation with Old Testament example. Ano yung example niya dito? The Queen of South traveled a great distance to hear the wisdom of Solomon. At the people of Nineveh repented after hearing Jonah's message. Yet the people listening to Jesus rejected someone for greater than Solomon and Jonah. Jesus declared, now something greater than Jonah is here. Now something greater than Solomon is here. Sabi ng ating Panginoon, i-reveal ng Lord na ngayon nakikita niyo na mas greater kay Jonah at yung kay Solomon ang sa harap ninyo.
At sabi dito, ano pa pwede nating i-apply sa atin as a Christian? Don't wait for another sign. Some people say, if God perform a miracle, I believe. If God answered this prayer, then I follow Him. Parang sinasabi natin na kapag may miracle lang ang Lord, tayo ay magtitiwala sa Kanya. Kapag may answer prayer, doon lang talaga mag-proof na yung faith natin sa Kanya. Pero hindi ganun eh. No? Sabi nga doon, God has already given the greatest sign through the death and resurrection of Jesus Christ. Trust God's word instead of constantly asking for extraordinary sign. Pagkatiwalaan natin ang Diyos sa buhay natin. Hindi kailangan natin ng mga extraordinary miracle para maranasan natin sa ating buhay. Para lalong lumaki, tumaas yung antas ng pananampalataya natin. Sabi ko nga kanina, hindi lang natin napapansin, but maraming mga little miracles sa buhay natin na hindi lang natin napapansin at nakikita na ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. Amen po. Respond to the truth you already know. Many Christians know God's word but delay obedience. Maraming mga Kristyano daw na alam yung salita ng ating Panginoon, pero yung pag-response ay nadidelay. No? Kaya nga meron, sabi, susunod na lang ako pagka ayos na yung aking Parang lagi may bargain sa Panginoon, no? Parang, ako, pagka ganito, hindi ako, gusto magpakanta, pero ayaw naman mag-share. Mahirap yun. Diba? Jesus is greater than every prophet and king. Jesus is greater than Jonah because he not only preached repentance but also provided salvation through His sacrifice. Itong mga to na ginamit ng ating mga Panginoon, like Jonah, they preached the salvation. Pero ang Lord, pinreach niya ang salvation at kanyang ginawa yung sacrifice for our salvation. Ito yung pagkakaiba ni Jesus sa mga taong ito na ginamit ng Diyos para maligtas that time yung mga like Nineveh. No? Ngayon ay ang Lord, siya ang nag-preach ng salvation at siya din ang gumawa ng sacrifice na yan para matamasa natin ngayon yung kaligtasan na nararanasan natin ngayon. Kaya nga sabi doon, give Christ first place in every area of our life because He alone is worthy of complete trust and worship. Pagkatiwalaan natin ang ating Panginoon ng buhay natin, no? At patuloy na tayo po ay mag-decide kung tayo po ba ay tuluyang susunod sa Diyos o tatalikod sa Kanya. Kaya nga sabi ko kanina, there is no middle ground. Tayo ba ay susunod? Tayo ba ay tatalima sa salita ng ating Panginoon? At ating bang itatakwil yung pananampalataya natin sa Diyos? Dalawa lang pamimilian natin. Hindi pwedeng nasa gitna lang tayo. Sabi nga, Purgatorio. Heaven, Purgatorio, tapos hell. Sabi. Heaven, Purgatorio, tapos hell. Hindi pwede doon. Pero hindi naman totoo yung Purgatorio. Ginawa lang yun ng mga Katoliko. Pag napunta doon sa Portagor, Portorio? Portorio? Purgatorio. Pag napunta daw sa Purgatorio, kailangan daw ipag-pray ng marami para mailipat daw doon sa sa heaven. Hindi naman totoo yun eh. Ang sabi ng ating Panginoon, after death, judgment. Kung sa hell ka, sa heaven, wala sa gitna. Kaya walang pag-asa yung sinasabi na may purgatorio. No, hindi totoo yun. Kaya sabi nga, mamili tayo ba'y susunod? Tayo ba'y magiging mainit sa paglilingkod sa Lord? O tayo manlamig? Darating na Lord.
Eh, pag sabi ng Lord, hindi ka malamig, hindi ka mainit, maiiwan ka sa rapture. Diba? Buti na lang, ano. Eh, sabi nga ng Lord, hindi naman natin alam kung kailan darating ang Lord. Diba? Hindi natin alam kung pwede ngayon, bukas, o mga oras na ito. Dalawa lang pwede natin pagpiliin. Tayo ay maging mainit sa paglilingkod sa Kanya, at tayo magiging malamig. Pero mas magandang piliin natin na maging mainit at maging passionate sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Ibigay natin yung buong lakas natin habang nabubuhay pa tayo. Ibigay natin yung buong lakas natin habang nabubuhay pa tayo sa paglilingkod sa Kanya. Amen po. Ito yung time na ano po, hindi na uso yung backslide. Sabi nga nung kanta. Diba? Ito yung panahon na ano, tayo ay talagang tuluyang sumunod at maglingkod. Makita man natin na maraming mga kapatid tayo or mga kapatid na may mga nawawala, pero magpatuloy pa rin tayo. Tuloy pa rin, di ba? At sabi ko sa aking conclusion, ay labas na eh. Sabi na, time out. The greatest response to Jesus is not simply to admire His miracle, but to repent, believe in Him, obey His word, and live daily under the power and authority of His kingdom. Tandaan natin na ito yung pinaka-dapat response natin as mananampalataya sa ating Panginoon. Hindi lang ina-admire natin yung mga miracle na ginawa ng Lord sa buhay natin. But ano po, tayo po ay nagtitiwala, nananampalataya, at sumusunod sa Kanyang salita sa buhay natin. At tayo lumalakad ayon sa nais at kalooban ng Diyos sa buhay natin. Yan lang po, maraming salamat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Tayo muna po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa mga salita, Panginoon, na namin napag-aralan sa gabing ito. We believe, Panginoon, na patuloy ka nang usap sa aming mga puso. And we pray, Lord God, na patuloy, O Diyos, na kami ay sumunod sa nais mo, sa iyong kalooban, Panginoon, sa aming mga Hallelujah, buhay. hallelujah. Magamit namin, Panginoon, ang mga natitira naming buhay, O Diyos, upang paglingkuran ka, papurihan ka sa aming mga buhay. And we pray, Lord, na tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na lumakad, Lord, na naayon, Lord, sa iyong nais at kalooban sa aming mga buhay. Maging, Lord, maging handog ng pagsamba ang buhay ng bawat isa. Hallelujah, hallelujah. Patuloy namin pinagkakatiwala, Lord, ang aming mga buhay. Wherever, Lord, saan mo makaming dalhin, Panginoon, nandun yung pagsama, pagkilos mo. At magamit mo, Lord, ang buhay namin para sa mga tao, Lord, na wala pa sa iyo, Panginoon. We thank you, Lord, at patuloy, Lord, na i-mold niyo pa kami, Panginoon, at tumaas pa yung antas ng pananampalataya at pagtitiwala namin, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito, sa iyo lahat ng kapurihan, pagdakil at parangal, ipang sa aming panalangin. Amen. Amen.